Mga ka-game yard, sa dami ng bloodline ng manok sa mundo, may ilan na hindi lang kilala, kundi talagang may kakaibang aura at kasaysayan. Isang linya na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin dahil sa kulay nito, sa performance nito, at sa misteryo ng pinagmula nito. Ito ang tinatawag na Black Bonanza. Pero saan nga ba ito nagsimula? At bakit ito naging isa sa mga kinikilalang linya sa mundo ng game foul? Ang tao sa likod ng linya. Ang Black Bonanza ay nauugnay sa isang breeder na nagngangalang Jerry Douglas. Siya ay nagmula sa Oklahoma, USA at nagpatakbo ng isang kilalang breeding farm na tinatawag na Bonanza Game Farm. Sa kanyang panahon, nakilala siya sa pagdevelop ng mga linya na may consistency, lakas ng katawan, at mahusay na galaw. Ang simula ng Black Bonanza. Nagsimula ang kwento ng Black Bonanza noong bandang 1966. Dito pumasok ang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan, 2 mystery black hens. Ang mga inahing ito ay nakuha mula sa isang kilalang personalidad sa arena na si MC Hopper. At dito nagsimula ang isang eksperimento, isang pagsubok na kalaunan ay magiging isang kilalang bloodline. Pagbuo ng linya. Upang ma-develop ang linya, ang mga hens ay pinagpares sa isang Murphy cock. Pagkatapos nito, isang mahalagang hakbang ang ginawa noong 1971, pag-cross sa tinatawag na Black Racy Mugs. Ito ang nagbigay ng mas malinaw na traits, mas consistent na resulta, at pundasyon ng Black Bonanza line. Pagpapatatag ng bloodline. Sa paglipas ng panahon, unti-unting pinipino ang linya. Hindi ito basta halo lang, kundi maingat na selection at breeding. Layunin, mapanatili ang kulay, mapanatili ang structure, mapanatili ang kalidad. At dito nagsimulang makilala ang Black Bonanza bilang isang distinct at stable na bloodline. Mga katangian. Isa sa pinakakapansin-pansin, solid black plumage. Bukod dito, balanced ang katawan, maayos ang galaw, kilala sa pagiging alerto at matalino. May mga breeders na naglalarawan sa kanila bilang ring general type o may kakayahang mag-adjust. Reputasyon at impluensya. Dahil sa consistency ng linya, nakilala ang Black Bonanza sa iba't ibang breeders. Ito ay naging bahagi ng breeding programs, crosses, at pagpapalaganap ng ibang linya. Hanggang ngayon, may mga nag-iingat at nagpapatuloy ng linya. Mga aral sa breeding. Mga ka-game yard, ano ang pwede nating matutunan? Mahalaga ang foundation, mahalaga ang selection, mahalaga ang consistency. Hindi basta-basta nabubuo ang isang kilalang linya. Sa tingin mo, ano ang mas mahalaga? Kulay, structure, o system ng breeder? Comment mo sa baba. Pag-usapan natin. Kung may natutunan ka sa video na ito, like, comment ang opinion mo. Subscribe sa Alpha Cord Game Yard para maging updated ka lagi sa mga bago nating upload. Salamat sa panunood at suporta ka Game Yard.